saka lumabas yung pangalan. Parang katulad po ninyo, di ba po yung mga anak po natin, bago natin sila binibigyan ng pangalan, pinag-iisipan nating mabuti. Yung ibang ginagawa dahil paborito nila yung artista na yun, yung bayani na yun, yung banda na yun, sinusunod yung pangalan. Yung iba naman, pangalan ni mami tsaka daddy, kinukumbay, nabubuo yung pangalan ng anak. Yung iba naman dahil medyo maano pagdating sa family tree or family types, ang ginagawa, pangalan ng lolo at lolo sa mga kamag-anak. So same with the thing, sa mga lugar natin sa Pilipinas may pinanggalingan yan. Parang si Kuya Doms. Alam niyo ho ba na tatlo kaming magkakapatid na lalaki? Di pa pala sure, charot. So yung panganay namin ang pangalan ay Jefferson kasi, kaya daw itong pinangalan ng Jefferson kasi si mama, yung kanyang bunsong kapatid ay pangalan ay Jennifer, pinaikli. Dahil yun ang mag-aalaga, ang son naman ay tumutukoy sa anak na lalaki. Kaya nabo yung tinatawag natin na Jefferson kasi unang apo o unang anak na lalaki. Yung sumunod naman sa akin ang pangalan ay Mark James. Sabi ni mama, it was named after Saint Mark and Saint James. Dahil ang pangalan ni Kuya Doms ay Mark Dominic, ayan, nag-assume ako ngayon na ang pangalan ko, it was named after Saint Mark and Saint Dominic. O sabi ni mama, hindi daw yun, nagsasera lang daw ako. So we have a family business kasi, kung makapag-family business, kala mo ay silang kumpanya, no? Ayan. So nagkakatay po kami ng baboy, yun po yung pinapautang namin sa mga kapitbahay po namin na 1 year to pay po. O, kasi tatagal po magsipagbayad, kami na ho nag-adjust, yung pautang namin 1 year to pay. Ayan. So ang trabaho ko sa business namin, hindi ako tumitingin po kapag kinakatay na yung baboy. Ang trabaho ko lang po mag-deliver, magtimbang, at saka magbenta at maningil. Hindi ako humaharap. Bukod sa naawa ko at nahiyak, nahahabag pa ako. Sino na ho dito nakita ng kinakatay na baboy ng actual? Diba sa mga provinces po natin, pagka-fiesta, para daw sabihin daw nila na ano, ang nangyayari, magkatay na lang tayo ng baboy. Naiiyak ako, nahabag ako. Kasi pag sinasaksak na po yung baboy sa puso, kaya sa leg, sumisigaw po yun, di ba? Sumisigaw yun ng ganito, Dominic! 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 So doon hinango yung pangalan ni Kuya Doms sa Mark Dominic Aguilar. Same thing sa mga lugar natin sa Pilipinas. Yung unang pagpapangalan sa lugar ng Pilipinas, it was named after a known person. For example, the Quezon City was named after Manuel L. Quezon. The Rojas Province was named after Manuel Rojas. The Aurora Province was named after Doña Aurora Aragon Quezon. The San Miguel, San Ildefonso, San Bartolome. So yung ibig sabihin, yung pinangalan sa mga kilalang tao ay character Bible. Yung pangalawa na namang pagpapangalan sa lugar ng Pilipinas, ito naman po, yung madalas nating makita within the area. So halimbawa, bakit ho tayo may tinatawag na Maynilad? O ang Maynilad ho, nang galing ho sa salitang Maynilad o Nilad, ito ay isang uli po ng halaman na nagbubunga ng kulay violet na bulaklak. Kind siya ng tawag dito, water mangrove na abundant within the area of Manila Bay and Pasig River. Kaya nga po tayo mga taga Metro Manila dati tinawag na taga-ilog o Tagalog kasi ito po ay pinaikling salita na taga-ilog. Ang ibig sabihin ay when river meets the sea. So dun kasi abundant yun, kaya tinawag siya na Maynilad. O yung iba naman ho, bakit tayo may tinatawag na Bulacan? Kasi maraming bulak. Bakit ho tayo may tinatawag na Palayan sa Nueva Ecija? Of course, maraming palay. Bakit tayo may tinatawag na Pangasinan? From the term itself, pang-asinan, which means maraming asin. Bakit tayo may tinatawag na Santolan? Maraming santol. Bakit tayo may tinatawag na Petsayan? Maraming Petsay. Bakit ho tayo may tinatawag na Baklaran? Kasi maraming mga baklang to. Ayan. In every rules, there always an exemption. Ang Baklaran ay hinawa sa salitang bakladan, hindi sa bakla, ha? Kasi when you're going to see kasi yung Baclaran Church facing the Rojas Boulevard, di ba mapapansin ninyo, part na ng reclamation area kasi yung Rojas Boulevard. So dati napakaraming backlog doon. Ito yung traditional way kung paano mag-catch ng fish before. As time goes by, playing of words na po yung tinatawag natin na Baclaran. So yun yung another na pagpapangalan sa lugar ng Pilipinas. Yung isa naman, ito yung hindi naintindihan ng Pilipino kasi alam naman natin na tayo ay sakop ng iba't ibang lahi, especially sa Spain o ng mga Spaniards. O, katulad na lamang ng kwento ng Parañaque. O, ang kwento niyan, meron daw isang Kastila na sumakay sa isang kalesa na pinatatakbo ng kabayo. Ayan, so kotsero ang tawag dun sa nagmamaneho. Nagulat na lamang yung kotsero sapagkat bigla na lang sumigaw yung kanyang sakay at sinabing, para na ake, para na ake. Mabuti na lang mata hindi naging para na akech, para na akech. Kasi baka napagkamalang miyembro ng La Liga Pilipina yung Kastila. O di ba ho, pag sumasakay ho tayo at bababa na nung isinisigaw natin,
para nang ibig sabihin ng hinto, ang akin naman ay salitang Kastila, nang ibig sabihin ay ako, ibig sabihin para at bababa na ako. Dahil hindi naintindihan ng Pilipino, ang akala nyo dun sa lugar na pinagbabaan ay tinatawag na para na ake. As time goes by, playing of words, nabuo ang Paranaque. Another, the word Kalamba. Ang kwento naman ng Kalamba, mga anak, meron daw isang Kastila na naliligaw at nakasalubong ng isang Pilipina. Akala ng Pilipina ay tinatanong kung ano yung bagay na daladala niya. Nataon na may daladala siyang kalan sa gilid at banga sa ulo. Kaya napabanggit ito na, kalan at banga. As time goes by, playing of words, nabuo ang Kalamba. Another, the word Tagaytay. Saan kaya nang galing sa salitang Tagaytay? Hindi ka para sa manginginom ng mga tatay, ha? We know naman ng Tagaytay is the mountainous area, kaya nga sila tinagulang the summer capital of the South. Sila yung pinakamataas na area in province of Cavite. Ngayon, kaya yung tinawag na Tagaytay, at kasi meron nag-ama ng kanilang pamumuhay dahil nga ito ay magubat ng panahon, ang kanilang pamumuhay pangangaso. So nagulat na lamang yung bata sapagkat yung kanyang tatay ay susunggaban ng isang mabangis na hayop, kaya napasigaw yung bata na taga-itay, taga-itay. That means tagain mo, itay, yung hayop na susunggab sa'yo. As time goes by, playing of words, kaya nabuo po yung tinatawag natin na Tagaytay. So those are the things, no, some portion kung bakit tayo nagkaroon ng mga origin of name na matatagpuan natin here in the Philippines. No, since sa NLEX ay nadadaanan natin yung Quezon City, pero unahin na natin ang Rizal kasi taga doon kayo eh. Sa tingin nyo, kanino ko kaya nang galing ang pangalan ng Rizal? Very good. Now, my question, mga mommies and daddies, ayan. So baka may students din tayo na anong full name ni Dr. Jose Rizal. What is the real name of Dr. Jose Rizal? Ayan, sige anak. Very good. Ayan, palakpakan naman natin. Anong grade na yan? Grade 3, kabisado niya ang pangalan ni Rizal, nakikiabot po mami. Ayan, wababol. Si Kuya Martin nanalo. Ayan, paabot na lang. Pero anak, alam mo ba na binago na yung pangalan ni Rizal ngayon? Yes, kanina lang. Ang pangalan ni Dr. Jose Rizal ay Dr. Jose Protasio Kinemirut Barurut Chokchak Chenes Kinempo Insako Erembang. Charot lang ulit yun. Ayan. Jose was derived from St. Joseph because Dr. Jose Rizal was born on June 19, 1861 around 11 to 12 midnight, that the exact date when St. Joseph was born. Kaya nga po siya pinangalan ng Jose kasi nung parang pala na ipinanganak po siya, mga mamis and daddy, ay kapanganakan po ni San Jose. Ang Protasio naman po comes from the Christian calendar figure Basio. Ang Rialonda naman po ay Jose Protasio. Ang Mercado naman used by his great-great-grandfather Domingo Lamco. So ibig sabihin, si Dr. Jose Rizal ay may lahing Chinese mestizo and they are part of the middle class family. Kaya nga kung makakarating ho kayo doon sa kanilang bahay sa Calamba, Laguna, sa Rizal Shrine, we can easily determine kung ang pamilya ng tao noong unang panahon ay part of the middle class family. Unang-una, kapag ang bahay nila ay malapit sa munisipyo, sa city hall, sa plaza, sa eskwelahan at simbahan, ibig sabihin you are part of the middle class family. Kasi habang lumalayo-layo po yung bahay po ninyo, ibig sabihin palayo din po ng palayo ang antas nyo sa pamumuhay. So dahil nga may lahing Chinese mestizo na businessman si Rizal, so kaya part sila ng mga middle class family, no? And Mercado in layman's term, which means market. Ang sumunod naman ay apelidong Rizal naman ay hinango sa salitang racial, which means green fields. Pero mas pinili